Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. COMELEC handa na sa isasagawang mock election sa ilang lugar sa bansa bukas. Mga problema sa makina at software na gagamitin sa eleksyon na ayos na. Pangulong Aquino at VP Binay most trusted officials batay sa latest Pulse Asia survey. Mga vendors sa Cloverleaf Market Balintawak patuloy na ipaglalabang huwag maipasara ang palengke. Konstruksyon ng LRT Line 1 Cavite Extension uumpisahan na ngayong taon. AFP Cavaliers at MMDA Black Wolves hawak ang twice to beat advantage sa semifinals ng UNTV Cup Season 4. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-12 araw sa buwan ng Pebrero taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang isang batang binugbog sa Davao City, gayon din ang nadisgrasyang nakamotorsiklo sa Ilocos Sur at Iloilo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isang biktima ng pambubugbog sa Bangkerohan Public Market sa Davao City kagabi ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Halos wala ng malay at duguan ng biktimang si Daryl Clinton, 14 anyos, nang datna ng grupo sa lugar. Nilapatan ng first aid ng grupo ang bata sa mga tinamo nitong sugat sa nguso at braso at dinala sa Southern Philippines Medical Center. Sa inisyal na investigasyon, nahuli ang biktima na inaakyat ang isang bahay sa loob ng palengke kaya binugbog ng mga standby. Malaysia nila nagisulod. Pag-abot mo ito, nakadugo naman ng bata. Istigdahan pag yun dito sa kwan. Women's Day sa San Pedro. Samantala, tinulungan rin ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidenteng driver ng motorsiklo sa Tagudin, Ilocos Sur Highway alas 8 kagabi. Inabutan ng rescue team ang sugatang nakamotorsiklo na nakasakay sa Tagudin Police Mobile Patrol. Ayon sa biktima, pauwi na siya galing ng Tagudin Public Market nang biglang magpreno ang sinusundang van kaya bumangga siya sa likurang bahagi ng sasakyan. Nagtamo ang biktima ng sugat sa noo, kamay at gasgas sa kanang paa na kaagad-namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Matapos mabigyan ng first aid ay agad na itong dinala ng Tagudin Mobile Police sa Ilocos Sur Southern District Hospital. First time talaga na naka-encounter tayo sa ganitong accident wherein yung mga media practitioner natin ay yung tumutulong dun sa pag-rescue. Kaya nga, we are very thankful na nandun kayo na tumulong sa ating kapulisan. At sa Iloilo, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang security guard na naaksidente sa motorsiklo sa Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City, alas 11 kagabi. Binigyan ng paunang lunas ng rescue team ang tinamong gasgas sa mukha, katawan at posibleng dislocation ng kaliwang balikat ng security guard na kinilalang si Gerald Aurelio. Ang UNTV News and Rescue Team ang nagdala kay Aurelio sa Western Medical Center sa Iloilo. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Lumabas sa latest survey ng Pulse Asia na most trusted government officials na Pangulong Benigno Aquino III at Vice President Jejomar Binay. Ito ang balita ni Nel Maribohok.
Most trusted officials sina Pangulong Benigno Aquino III at Vice President Jejomar Binay batay sa first quarter pulso ng Bayan National Survey ng Pulse Asia. Parehong nakakuha ng trust rating na 45% sina Pangulong Aquino at VP Binay, pumangalawa si Senate President Franklin Drilon, pangatlo si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno at pang-apat si House Speaker Feliciano Belmonte. Ngunit kung ikukumpara ang trust rating ng dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan noong December 2015 ay bumaba ito ngayong 2016. Malaki ang ibinaba ng trust rating ni na Pangulong Aquino at VP Binay sa Mindanao Region. Samantala, nananatili pa ring may pinakamataas na approval rating si Pangulong Aquino. Batay sa survey, 49% ang nagsasabi na nasisiyahan sa naging trabaho ng Pangulo kung saan 2 puntos ang lamang nito kay VP Binay na may 47%. Pangatlo si Senator Drilon, pang-apat si CJ Sereno at pang-5 si House Speaker Belmonte. Pareho rin bumaba ang rating ni Pangulong Aquino at VP Binay kumpara noong nakaraang quarter. Ayon sa Malacanang, ang patuloy na mataas na antas ng approval at trust ratings ng Pangulo ay nagpapakita lamang ng positibong sentimiento ng ibang mga sektor at maging ng taong bayan na nasaksihan ng nangyaring transformasyon sa bansa. Isinagawa ang survey noong January 24 hanggang 28 sa 1,800 respondents na mga registered voters. Ito ay pagkatapos at sa kalagitnaan ng mga isyung hinarap ng bansa tulad ng pagsisimula ng election period, ang patuloy na oral arguments sa Supreme Court kaugnay ng disqualification case ni presidential candidate Senator Grace Poe, ang muling pagbubukas ng Mama Sapano investigation ng Senado, ang pagtatapos ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na investigasyon sa alegasyon ng korupsyon laban kay VP Binay, at ang pagveto ni Pangulong Aquino sa proposed 2,000 peso SSS pension increase. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Nagsimula ng mag-deploy ang Police Security Protection Group ng mga security details sa mga kandidato. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ilang araw matapos magsimula ang campaign period, nag-umpisa na rin ang Police Security and Protection Group na mag-deploy ng kanilang mga tauhan bilang security detail ng mga kandidato. Ayon kay PSPG spokesperson, Police Superintendent Rogelio Simon, sa 129 na kandidato na nag-apply upang magkaroon ng security escort, 58 pa lamang ang naaaprubahan sa kasalukuyan. Karamihan sa mga naaprubahan ay mga kandidato na may posisyon mula congressman hanggang presidente. Ang iba-ani ang aplikasyon ay na-deny dahil wala namang katibayan na may banta ang mga ito sa kanilang buhay. Hindi rin ani otomatikong inaaprubahan ng COMELEC ang mga inirekomenda nila upang bigyan ng security detail dahil dumadaan pa rin ito sa proseso. Tinitingnan namin kung ano yung tinatakbo niya at yung threat na existing doon sa tao na nag-a-apply. Kung ito po ay pinirmahan na po namin, dumidiretso na po ito sa COMELEC upang ang COMELEC ay magbigay naman po ng approval o denial sa kanilang applications. Sinabi pa ni Simon na naglaan sila ng 253 tauhan para sa 129 na nag-apply, subalit inaasahan pa nila na dadagsa ang aplikasyon habang papalapit ang halalan. Kaya naman, mayroon pa silang tauhan na nakaantabay para sa kanilang deployment. Dagdag pa ng opisyal, hanggang 2 tauhan ng PSPG lamang ang i-deploy kada isang kandidato at i-recall naman ang mga ito matapos ang election period sa June 8. Paliwanag ni Simon, ang mga local candidate mula sa governor pababa ay hindi binibigyan ng pulis bilang security detail at sa halip ay mga protective agents lamang. Ayon po sa ating COMELEC resolution, sa dalawang inilabas po ng COMELEC, sila po ay pinapayagan na mabigyan ng protection ng mga private security agency o itong tinatawag natin na protective agents. Ang ibang tauhan naman ng PSPG na na-recall mula na mag-umpisa ang election period ay itinalaga nila sa mga vital installation kabilang na ang COMELEC office at COMELEC warehouse. Habang ang iba naman ay nag-aaral, nasa seminar o nasa retraining. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide.
Maaari pang palakasin ang oversight powers ng Kongreso upang mas maipatupad ng maayos ang mga umiiral na batas sa bansa. Ayon po yan kay dating Justice Secretary Leila De Lima. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mula August 10, 2015 ay may 33 Congressional Ad Hoc o Oversight Committees ang Kongreso na siyang nagre-review kung ang umiiral na partikular na batas ay naipatutupad ng tama. Ito rin ang nagbubusisi kung handa na ba ang isang ahensya ng pamahalaan sa isang programa sa ilalim ng batas. Halimbawa nito ang gagawin ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System na magkakaroon ng hearing sa Martes. Aalamin nila kung handa na ba ang COMELEC sa national at local elections, kung ano-ano ang mga maaring maging problema sa makina na gagamitin at ang ukol sa mga instruction sa mga Board of Election Inspector. Ngunit ayon kay dating Justice Secretary Leila De Lima, maaari pang palakasin ang oversight function ng Kongreso. Ang oversight powers ho ng Kongreso pwede hong palakasin. At dyan ho papasok yung need to undertake mga performance review ng ilan-ilan na mga existing batas na sa tingin ko po magaganda ang mga batas na yan pero yung performance ay may problema, malaki po ang gap, meron hong mga diferensya. Inihalimbawa ni De Lima sa mga batas na umiiral na dapat reviewin ng Kongreso ng maigi ang Magna Carta for Women, Juvenile Justice and Welfare Law, IPRA o Indigenous Peoples' Rights Act at iba pa. Meron hong mga gaps dun sa implementasyon as against yung mga provisions dyan sa mga batas na yan. And I think it's about time to enhance the oversight functions or oversight powers of Congress. Bukod sa oversight committees ng Kongreso, ang mga komite sa Senado at House of Representatives ay may kapangyarihan rin na magtakda ng pagdinig upang tignan kung nagagawa ba ng tama ang isang batas. Isa pa sa naisipanukala ng dating DOJ Secretary ang Criminal Investigation Bill kung saan dapat mas maging malakas ang kooperasyon ng mga investigador at prosecutors sa case build-up o evidence gathering bago isampa ang kaso sa korte. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Inoobliga ng pamunuan ng pambansang pulisya na sumama sa absentee voting ang lahat ng tauhan nito bilang paghahanda sa nalalapit na halalan. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Binisita ni PNP Chief Director General Ricardo Marquez ang Laguna Provincial Police sa Santa Cruz kaninang umaga. Layunin ng general na siyasati ng kanyang mga opisyal tungkol sa paghahanda ng mga ito sa nalalapit na eleksyon. Partikular na ang ukol sa political rivalry, mga armadong grupo at maging ang vote buying. Making sure na makakapag-create tayo ng environment that is conducive to the holding of a peaceful and orderly election. Mukhang okay naman. Inoobliga rin ang hepe ng pambansang pulisya na lumahok sa absentee voting ang lahat ng PNP personnel na magsisimula sa April 27, 28 at 29. Oo, para makaboto kasi madideploy sa polling centers on election day. Hindi na makakaalis yun doon eh. So mag-avail sila ng kwan para naman they could also exercise their right to vote. Bukod sa PNP, kwalipikado ring mag-apply sa absentee voting ang AFP, mga guro at mga kawani ng media. Tatagal hanggang March 7 ang pagpapasa ng aplikasyon para sa absentee voting. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Nakatuon naman sa pagtitiyak ng seguridad sa paparating na halalan ang natitirang 2 buwan ng kasalukuyang pinuno ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si General Hernando Iriberi. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Higit sa 2 buwan na lamang ang nalalabi sa termino ni General Hernando Iriberi bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, abala ang general sa paghahanda upang maging mapayapa at maayos ang pagsasagawa ng 2016 national elections.
Kaya patuloy na naglilibot ang opisyal upang i-monitor at mahigpit na pagbilinan ang mga tropa ng militar sa nararapat na magawa ngayong campaign hanggang election period. Paulit-ulit din ang pagpapaalaala ng pinuno na dapat non-partisan o walang kinikilingang political candidate ang sinumang sundalo. Si General Iriberry ay nakatuon sa paghahanda sa pagkakaroon ng maayos, matahimik at credible na elections ngayong May. So ang kanya pong pagbisita sa ating mga tropa at patuloy niyang brief sa kanila tungkol sa kanyang experiences lalo na po sa ABRAC ay ginagawa niya nitong mga nakaraang buwan hanggang sa bago mag-eleksyon. Nakatakdang magretiro ang general sa April 22, ilang araw bago idaos ang May 9 elections dahil 56 years old ang mandatory age of retirement ng military o ng AFP. Ipinauubaya naman na ng pamunuan ng AFP sa administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III kung mai-extend pa ang termino ng general para sa pambansang halalan. At kung sakaling walang extensyon sa termino ng pinunong general na ipag-utos, naniniwala pa rin ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na maisasagawa pa rin ng puwersa ng militar ang mandatong tiyakin at pangalagaan ang seguridad at kapayapaan sa bansa. We in the armed forces, we believe that no one is indispensable. Whatever we are doing as of now can be continued by those next in line. And it is the same program that only needs to be followed through. Naitalaga si General Iriberry bilang Chief of Staff noong July 2015. Lahat naman ng opisyal ng AFP na nasa 3-star position ay kandidato upang maging susunod na Chief of Staff. Nasa Commander-in-Chief pa rin ng AFP o Pangulo ng Bansa nakasalalay ang pagpili sa susunod na AFP Chief of Staff. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Magbabalik ang Ito ang Balita. Disenyo ng Import Commodity Clearance Sticker, pinag-aaralang baguhin ng Department of Trade and Industry. Department of Justice, hinimok ng kaanak ng mga biktima na kasuhan ang may-ari ng nasunog na Kentex factory. Mga vendors sa Cloverleaf Market Balintawak patuloy na ipaglalabang huwag maipasara ang palengke. Kidnapping incident sa bansa, labis pa rin ikinababahala ng Movement for Restoration of Peace and Order. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Nia Road. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, traffic na ba dyan sa EDSA? Magandang hapon, Attorney Reg. Sa mga luluwas ng probinsya sa oras na ito, napaka-traffic na po ng EDSA southbound lane sa oras na ito. Magmula pa lamang dyan sa may kanto ng Quezon Avenue ay halos hindi po gumagalaw ang mga sasakyan. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Ito nakikita nyo ngayon ay ang northbound lane ng EDSA Nia Road, pero sa ngayon ay wala maging problema. Maliban na lamang ito kung nasa kabilang side na kung saan halos hindi gumagalaw ang southbound lane EDSA Nia Road. Magmula po dyan sa may kanto ng Quezon Avenue, Service Road at Flyover ay mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Lalo na po yan kung kayo ay malapit na sa Cubao area. Sa mga pupunta po ng SLEX na manggagaling pa ng Quezon City, medyo mabagal na po talaga ang flow ng traffic ngayon. Kaya po pag-isipan natin kung ngayong oras tayo aalis or mamayang gabi kung kailang medyo maluwag-luwag na po ang daloy ng mga sasakyan. Itong mabigat na traffic na yan, hanggang dyan yan sa may area ng Cubao, mabagal po hanggang sa may area ng Campo Crame, southbound lane pa rin. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Ortigas. Itong Mega Mall po, southbound lane, maluwag naman, mali dyan sa may crossing at hanggang sa may area po ng Boni.
Subalit kung kayo ay malapit na sa may Guadalupe Orense, moderate to heavy ang traffic magmula po dyan hanggang sa may Buendia at sa may Ayala at hanggang dyan po sa may Magallanes Interchange going po ng SLEX at ito namang Magallanes Interchange going po ng Taft area. Sa mga luluwas naman po ng NLEX, manggagaling po dyan sa may area ng Pasay, mabagal na rin po ang flow ng traffic hanggang sa may area po ng Buendia at dyan sa may Guadalupe. Heavy traffic po hanggang dyan sa may Pioneer, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng Ortigas at sa may White Plains. Itong area po ng Cubao medyo mabagal na rin para po sa mga sasakay ng bus na papunta po ng norte, mabagal po ang daloy ng mga sasakyan din sa area na yan. Subalit makalagpas po, nakikita nyo naman itong nasa bandang kanan, northbound lane po ng Nia Road, maluwag naman sa oras na ito at walang magiging problema. Maayos po hanggang sa may kanto ng North Ave, subalit kung malapit na sa may Muñoz area, dyan na po magkakaroon ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. Attorney Reg, paalala na rin kasi kapapasok lamang ng advisory na ito mula sa MIA o dyan sa Manila International Airport Authority na simula po bukas ay magsisimula na itong Phase 2 project ng NAIA Expressway. Magmula po sa Pier 1 hanggang dyan sa Pier 10 at dyan sa 11-12 na mga pier ay magsisimula po itong construction. Doon po sa mga pupunta ng airport, mag-adjust po tayo at maglaan ng mas mahabang oras simula po bukas at sa mga darating pang araw dahil napakabigat po ng traffic lalo na sa may Sales Road dyan sa may area ng Pasay malapit po sa may airport. Paalala sa ating mga kababayan, ang number coding po, effective pa rin hanggang mamayang alas 7, bawal po sa mga lansangan. Ang mga sasakyang may plate number, nagtatapos sa 9 at 0. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ang live mula sa EDSA Nia Road sa Quezon City. Sa ibang balita, magsasagawa bukas ng mock elections ng Commission on Elections o COMELEC na naglalayong masubukan ng sistemang gagamitin sa halalan sa Mayo. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Victor Cosare. Victor, ano ba to? Attorney Reggie, 20 syudad at munisipalidad sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pagdarausan ng mock elections ng COMELEC bukas. 10 area ang napili dito sa May Luzon, 4 sa Visayas at 6 naman sa Mindanao. Layo nitong isasagawang mock elections na masubok yung sistemang gagamitin natin sa halalan sa Mayo, magmula sa pagboto sa mga presinto hanggang sa pag-transmit ng resulta ng botohan sa presinto sa municipal, provincial at saka sa national canvassing centers. Pakinggan muna natin ang pahayag ni COMELEC Chairman Andres Bautista. In 2010, there were 5 locations. In 2013, there were 9 locations. Now we are having mock elections in 20 locations all over the country. Ngayon, nagkaroon ng counting issue, hindi sana matutuloy yung mock elections bukas kung hindi na ayos yung mga nakitang problema sa source code ng Consolidation and Canvassing System o CCS at yung sa vote counting machines o yung VCM. Ngunit kanina, idiniposito na ng COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas yung source codes ng CCS, VCM at maging ng Election Management System o EMS na nangangahulugan na wala ng problema sa mga ito. Ngayon may assurance naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas pagdating sa seguridad noong mga idinipositong mga source code. Pakinggan natin si Diwa Gunigundo, ang Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Na ang anumang ibigay sa amin for safekeeping will remain safe and secured. No one is going to touch it, no one is going to tamper with it. Ngayon, kasama sa masusubukan dun sa mock elections yung mga source code na ito. Ngayon, tinataya ng COMELEC na nasa 25,000 registered voters ang makikibahagi dito sa mock elections. Ngunit sa mock elections na gagawin bukas, B-guns o mga satellite links yung gagamitin sa pag-transmit ng resulta ng eleksyon sa presinto at hindi mga SIM cards dahil hindi pa handa yung mga SIM cards mula sa mga telecom companies. Narito yung pahayag ng COMELEC hinggil dyan. Because B-guns are a little more expensive, normally ang role niyan backup, no? So ang default usually is the SIM card. Gagamit ka ng cellular network through the SIM card. Yun ang hindi daw matetest tomorrow. Signal will not be an issue tomorrow.
Ay posible namang magsagawa ng iba pang mock elections ang COMELEC, Attorney Reg, para masubok naman yung transmission gamit naman yung mga SIM cards. Victor, ang tanong ko, napakaraming paggagawa nitong mock elections. Yung mga makina bang gagamitin are the same machines na gagamitin din sa Mayo, or these are demo units from Smartmatic? Ito na rin yung mga makina na kasama noong mga bagong mga makina na nirentahan nga ng COMELEC for the May polls. Actually, natapos nga nila yung source code, tapos in-encode yan, inilagay na yan doon sa mga makina at inihahabol nga na ma-deliver na yan sa mga areas na paggaganapan ng mock elections bukas. How about yung mga ballots? Saan manggagaling yung mga ballots? Kasi hindi pa na-imprenta yung official ballots ng COMELEC. So, syempre gusto na rin ng mga poll watchers at saka ng mga iba't ibang partido at kakandidato na makita na rin kung sa swak ba yung maiimprentang balota doon sa makina na magbabasa nun. Ito na rin ba yung materyales at saka almost authentic na rin ba itong balot na gagamitin for tomorrow? Like dun sa mga ginawan lang mga nakaraang demo, sample ballots pa lang yung gagamitin ng COMELEC bukas sa magaganap na mock elections, Attorney Reg. Would there be other mock elections habang papalapit na ang Mayo? Ang sinasabi ni Chairman Bautista, this will be the first, pero hindi ito ang magiging last dahil isa nga ang punto dyan, yung sa aspect ng transmission, hindi SIM cards muna ang gagamitin bukas, kundi mga bigans, yung mga satellite links. Kaya gusto nilang magkaroon din ng iba pang mock elections na susubukan naman yung mga SIM cards sa pagtatransmit ng mga election results. Huling katanungan, ine-expect ba ng COMELEC na magpa-participate dito ang mga iba't ibang IT experts para tingnan kung ano mga mali dito sa mga makinang to? Well, open yan para makita nga. Gusto nga nilang ma-assess yung magiging performance natin at yung magiging performance ng mock elections. Gusto nilang ma-assess din ng iba't ibang mga grupo at yung makikitang problema, part yan ng sinasabi nga nilang ginagawa nilang paghahanda para mas mai-improve pa yung system. Maraming salamat, Victor Cosare, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, tiniyak ng pamahalaang lungsod ng Davao na mahigit nilang ipinatutupad ang pananatiling non-partisan ng kanilang mga kawani ngayong 2016 elections. Ito ang balita ni Joey Domingo. Mahigpit na pinapatupad ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang mga COMELEC rules na may kaugnayan sa pagiging non-partisan dapat ng mga kawani ng gobyerno lalo't mayor ng lungsod ang isa sa mga kumakandidato sa pagkapresidente ngayong darating na halalan 2016. So we are strictly guided with that COMELEC Resolution 9981 and other election laws, as well as the provisions under the Civil Service Rules and Regulations. And it is properly disseminated already to all the employees of the city government. Nakasaad sa Section 4 ng COMELEC Resolution 10049 ang definisyon ng election campaign o partisan political activities. Kasama sa mga activity na ito ang paggawa ng mga asosasyon upang makapag-impluwensya ng mga botante, pagpupulong sa mga forums at dialogues upang makahikayat na botohin o huwag botohin ang isang partikular na kandidato. Ngunit nilinaw ni Alparaque na maaari namang magbanggit ang isang kawani ng gobyerno ng kanyang mga napupuso ang kandidato, maging ang kanyang mga tiyak na iboboto. Ang ipinagbabawal lamang ay ang pangangampanya. What is not allowed under the law is the partisan political activities. It is an act designed to promote the election or defeat of any particular candidate or candidates for public office. Bukod sa partisan activities, may iba pang mga direktiba para sa mga kawani ng gobyerno sa pagsisimula ng election period. One of the prohibited acts, when election period started last January 10, 2015, is the transfer of movement of officials and employees from one office to another office, or from one department to another department. So, detail, transfer, redeployment, or reassignment. Ang hindi pagsunod ay hindi lamang umano paglabag sa election laws, kundi pati na rin ng Civil Service Rules, Local Government Code at Administrative Code. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News, Worldwide.
Nagkasabay mangampanya sa lalawigan ng Pangasinan ngayong araw sina Senators Grace Poe at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Liberal Party naman ay nagtungo sa baluarte ni Camarines Sur Representative Leni Robredo, habang ang United Nationalist Alliance naman ay naglibot sa Batangas kung saan isinilang si Vice President Jejomar Binay. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sa ika-4 na araw ng kampanya, tuloy-tuloy pa rin sa paglilibot ang mga kumakandidato para sa national position. Ngayong araw, nagkasabay sina Presidential Candidate Senator Grace Poe at Vice Presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pangampanya sa lalawigan ng Pangasinan. Unang binisita ni Senator Grace Poe ang mga malalaking universidad ng lalawigan kasama si Senator Chis Escudero at ilan pang kapartido. Ako naman ay parang matagal na ang pupunta dito, matagal na rin ako hindi yung narinig. Basta, ang gusto ko sabihin sa inyo, maraming salamat sa inyong huling pagtanggap sa amin. Tiwala si Poe na makukuha niya ang solid na boto ng mga taga-Pangasinan dahil dito ipinanganak ang ama nitong si Fernando Poe Jr. Bukod kay Poe, mainit din tinanggap ng mga Pangasinense si Senator Bongbong Marcos, kaya't positibo ito sa kanya sa ilang araw niyang pag-iikot sa mga probinsya sa norte. Not only dahil maraming boto sa Pangasinan, pero solid ang pwedeng kayang gawing solid ang boto sa norte. We're talking about Region 1, Region 2, parts of Region 3. Pagka na-solid mo yun, malaking bagay yan. Hindi naman nakasama ni Marcos sa pag-iikot ang running mate nito na si Senator Miriam Defensor Santiago dahil bukod sa nakatutok ito sa mga universidad ay may karamdaman ito. Samantala, nagpunta naman ang Liberal Party sa Camarines Sur na baluarte ng Vice Presidential nito na si Representative Leni Robredo. Kasama ang Roas Robredo tandem, nakipagpulong si Pangulong Benigno Aquino III sa mga opisyal ng lalawigan. Unang pinuntahan ng mga ito ang Ragay at Pili, Camarines Sur upang pangunahan ang pagbubukas ng mga national projects ng Administrasyong Aquino. Bilang kinatawa ng ikatlong distrito ng lalawigan, nagpapasalamat si Robredo sa mga proyekto ng pamahalaan para sa Bicolano. Sa amin po mga lokal na lingkod bayan, yun po ang bibigay sa amin ng inspirasyon para po pagbutihin lalo yung aming panunungkulan, para po maging inspirasyon din kami sa amin pong mga constituents. Maraming salamat po. Matapos namang magikot sa Laguna at Cavite, dinayo naman ni Vice President Jejomar Binay ang lalawigan ng Batangas kung saan siya isinilang. Kasama si Senator Gringo Honasan at ilang pang kapartido, nilibot ni Binay ang Nasugbu, Bayan ng Tuy, Balayan at Calaca. Nagtungo din ang United Nationalist Alliance sa Lemery, Bawan at Batangas City. Samantala, si Mayor Rodrigo Duterte naman ay pabalik na ng Mindanao upang doon ituloy ang pangampanya. Bukod sa Davao City, kabilang sa mga nakatakdang puntahan nito ay ang Tagum, Davao del Norte at Misamis Oriental. Kasama ang Provincial News Team sa iba't ibang panig ng bansa, Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Pinangunahan naman ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagbubukas ng Pili Diversion Road sa Camarines Sur na isinailalim sa 2 taong road widening project. Ito ang balita ni Alan Manansala. Mas magiging mabilis na ang biyahe ng mga sasakyan na dumadaan dito sa Pili Diversion Road sa Camarines Sur. Ito ay matapos na makumpleto na ang road widening project ng pamahalaan na pinasinayaan ni Pangulong Benigno Aquino III kaninang alas 11 ng umaga. Kung dati ay gugugol ng 10 hanggang 20 minuto mula sa Barangay Anayan papuntang San Agustin, ngayon ay aabutin na lamang ng 5 minuto. Ang dating 2 linya na halos 10 kilometro ang kahabaan ng Pili Diversion Road ay nadoble at ginawa ng 4 na linya. Kabilang rin sa inaayos ang 3 tulay na nasa Pili Diversion Road. Ayon sa Department of Public Works and Highway o DPWH, nakatipid ng halos 9 milyong piso ang pamahalaan sa nasabing proyekto. Mula sa inilang budget na 75 million pesos ay umabot na lamang ito ng 66.32 million pesos. Batay sa talaan ng DPWH, umabot sa halos 6,000 motorista ang dumadaan rito araw-araw. Ang Pili Diversion Road ay nagsisilbing alternate route sa tuwing nagkakaroon ng bumper-to-bumper traffic sa Pili Poblacion Section sa Daang Maharlika. Nakiusap naman ang DPWH Secretary Rogelio Singson na huwag harangan ng anumang makakaabala sa mga motorista ang Pili Diversion Road.
So, sana naman po yung aming na widen na national road, huwag na magawing paradahan o gawing talyer. O kaya gawing bilaran ng palay. At lalong-lalo na ang pakiusap namin, sana naman, total malapat na yung mga tricycle, gamitin na yung outer lane. Huwag na silang ipilit dito sa inner lane dahil ma-aksidente po sila riyan. Alan Manansala, UNTV News Worldwide. Nakatakdang umpisahan ngayong taon ng Light Rail Manila Consortium ang konstruksyon ng 24 billion pesos na LRT Line 1 Cavite Extension Project. Ito ang balita ni Monokson. Sa Hunyo nasisimulan ang pagtatayo ng pinakamalaking private-public partnership project ng pamahalaan, ang LRT Line Cavite Extension. 11.7 kilometer ang madadagdag sa existing LRT-1 na magmumula sa Baclaran hanggang sa Barangay Nyog sa Bacoor, Cavite. Kung dati ay inaabot ng mahigit 2 oras ang biyahe ng bus mula sa may Bacoor, Cavite hanggang dito sa Baclaran, kapag natapos ang extension ayon sa komputasyon ng LRMC ay aabot na lamang ito ng 40 minutes. Napakalaking tulong para sa mga kababayan nating taga Cavite. Ang biyahe naman mula Bacoor hanggang Roosevelt sa Quezon City ay aabutin lamang ng 1 oras kumpara sa halos 3 oras na biyahe kapag sumakay ng bus. Yung mabilis po. Mabilis ang pag-uwi mo. Kahit may mga dala kang... At saka sa mga daladalahan, nakakaginhawa kasi nailalapag mo siya ng maayos. Hindi na ako magbubus. Eh, mahirap magbus. Eh, nadidisgrasya. Ay, train po siyempre, walang traffic. Sa ngayon ay mayroong 500,000 na commuter ang LRT-1 araw-araw. Madadagdagan ito ng 300,000 kapag nakumpleto na ang konstruksyon ng extension. 8 istasyon ang madadagdag sa LRT Line 1, ang Asiana, Mia, Asia World, Ninoy Aquino, Dr. Santos, Las Piñas, Zapote at Nyog Station. Bago maitayo ang mga istasyon, kailangan munang ayusin ng LRMC ang problema sa right-of-way dahil mayroong mga pribadong pag-aari ang tatamaan ng construction. We can start construction when the row 1, the right-of-way for section 1 has been delivered to us. Nakatakda naman na magtaas ng pasahe ang LRT-1 kada 2 taon kapag natapos ang mga improvement project. Ayon sa LRMC, hindi magkakaroon ng problema sa bilang ng mga tren kapag natapos ang extension. Mayroong 88 na tren ang LRT Line 1 at madadagdagan pa ito ng 30 sa taong 2017. Aminado ang LRMC na nagkakaroon din sila ng problema katulad ng nangyayari sa MRT-3. Subalit kumpara sa public sector, mas mabilis ang trabaho ng mga nasa pribadong sektor. The key really is, as the private sector, we're a little less constrained when it comes to procurement, to sourcing spare parts, and even in terms of resources. We hope that we have a little more resources than the public sector to bring the service to a level that I guess the Filipino commuter deserves. 24 billion pesos ang kabuang halaga ng proyekto na niloan ng LRMC sa mga bangko. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Pinag-aaralan na ng Department of Trade and Industry o DTI na baguhin ang disenyo at security features ng Import Commodity Clearance o ICC sticker upang hindi na ito mapeke. Ito ang balita ni Joan Nano. Muling nagpaalala sa mga consumer ang Department of Trade and Industry na maging mapanuri sa mga binibiling produkto dahil sa dumaraming kaso ng mga peking Import Commodity Clearance o ICC sticker. Kamakailan lamang natuklasan ng enforcement group ng DTI na may ilang produkto at isang warehouse ang gumagamit ng peking ICC sticker. We confiscated 750 pieces of helmets without the appropriate PS mark or ICC sticker. We also confiscated in a warehouse in Valenzuela and Caloocan fake printed import commodity clearance stickers. Dahil dito, pinag-aaralan na ngayon ng DTI na muling palitan ang disenyo at security features ng naturang sticker.
The Bureau of Philippine Standards will now review and possibly replace the design and the technical specification of our current ICC sticker. Hawak ko ngayon itong isang helmet na merong tunay na ICC sticker. Ayon nga sa Department of Trade and Industry, ang kasalukuyang ICC sticker na ini-issue ng DTI ay merong silvery na color at meron siyang makikita nga hologram. At maging yung serial number niya ay naka-encrypt mismo doon sa sticker at hindi parang nakadikit lamang. Aminado ang ahensya na hindi madaling proseso ang pagpapalit ng disenyo ng sticker dahil kinakailangan pa rin nilang i-monitor ang mga retailer at suppliers ng mga produktong gumagamit nito. Plano ng DTI na baguhin ang design ng ICC sticker pagsapit ng Hunyo ngayong taon. Ang ICC sticker ang nagsisilbing indikasyon na ang isang imported na produkto ay dumaan sa pagsusuri ng DTI, kaya't ligtas itong bilhin at gamitin ng isang consumer. Babala ng ahensya, sino mang mahuhuli na gumagamit at gumagawa ng fake ICC stickers ay kukumpiskahin ng produkto at posibleng maharap sa kasong perjury at violation of product standard. Sa ilalim ng DTI Department Administrative Order No. 5 Series of 2008, ang sino mang gumagamit ng pekeng ICC sticker ay pagmumultahin ng halagang 300,000 pesos at posible ring patawan ng closure order o suspensyon ng license to operate. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Patuloy naman na ipaglalaban ng mga vendor sa Cloverleaf Market Balintawak na wag maipasara ang palengke kasunod ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Korte pabor sa kanila. Ito ang balita ni Grace Casin. Pansamantalang humupa ang pangamba ng mga nagtitinda sa Cloverleaf Balintawak dahil sa Temporary Restraining Order na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 98. Ayon kay Aling Arsenia, isa sa mga nanguna noon sa kilos protesta, nagpapasalamat sila ng husto dahil sa pabor na ibinigay sa kanila ng korte. Aniya, sa pagtitinda niya ng mga gulay dito sa palengke na pagtapos niya ng pag-aaral ang kanyang mga anak, kaya malaking bagay sa kanila na hindi mahihinto ang kanilang hanap buhay. Kasi kami mahirap lang. Gusto namin magkaroon hanap buhay kaysa naman kami gumawa ng mali at masama. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon Diyos. Una sa lahat, sa Panginoon, tsaka sa mga tumulong sa amin. Base sa Resolution for TRO na inilabas ni Judge Marilu Runes Tamang, inatasan nito ang mga respondents na pansamantalang ipatigil ang implementasyon ng Cease and Desist Order na inilabas noong January 18 kung saan ipinasasara ang Balintawak Cloverleaf Market Corporation o BCMC. Ang TRO ay may bisa sa loob ng 20 araw. Ikinonsidera ng korte ang argumento ng mga abogado ng BCMC na malaki ang magiging epekto sa mga mamimili at sa mga nagtitinda kung ipasasara ang palengke. Ayon naman kay dating Congressman Ed Salagman, abogado ng BCMC, ito ay isang tagumpay na maituturing sa mga nagtitinda laban sa local government. Binigyan din naman ni BCMC President Rodolfo de Guzman Jr. na malaking tulong ang naturang palengke sa mga consumer dahil dito sila nakakabili ng mga murang gulay. Kaya naman gayon na lamang ang pakiusap ng mga nagtitinda at kargador sa palengke na huwag itong ipasara upang huwag din mawala ang kanilang pinagkakakitaan. Araw-araw dito namin kinukuha pambaon, pang-ulam, pambiling ulam, bigas, gatas mga apo. Dito lahat namin ginawa. Kaya sana hindi matuloy yung nito sa palengke dito. Sa February 17, itinakda ng korte ang pagdinig sa writ of preliminary injunction. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Samantala, pinag-aaralan na ngayon ng Office of the President ang draft ng Executive Order kaugnay ng pagtataas sa sahod ng mga government employee. Ayon kay President Communication Operation Office Secretary Sonny Coloma, batay sa impormasyon na galing kay Executive Secretary Paquito Ochoa, ang draft EO na inihanda ng Department of Budget and Management o DBM para sa implementasyon ng first tranche ng salary increase ng mga government employee ay under review na ng legal staff ng Office of the President. Ang naturang rekomendasyon na inihanda ng DBM ay bunsod sa pagkabigo na maipasa ang Proposed Salary Standardization 4 sa nakaraang sesyon ng Kongreso.
Sa ibang balita, nananawagan sa Department of Justice o DOJ ang mga kaanak ng mga biktima ng nasunog na pagawaan ng Kentex noong Mayo na kasuhan din ang mga may-ari ng pabrika. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hustisya pa rin ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima ng sunog sa pabrika ng Kentex sa Valenzuela City noong Mayo ng nakaraang taon. 72 manggagawa ang nasawi sa trahedya at maraming iba pa ang nasugatan. Pinakasuhan na ng DOJ ang operations manager ng nasunog na paggawaan ng tsinelas noong Hulyo, ngunit hindi kontento dito ang mga kaanak ng mga biktima. Kanina, muli nilang hinimok ang DOJ na kasuhan din ang mga may-ari ng Kentex na sina Beato Ang at Ong King Guan. Panawagan ko sa mga nakaupo, sana po buksan na ito ng mayroong managot kasi ang hanap namin dito, hustisya ang hanap namin dito. Kawawa ang sinapit ng mga kamag-anak namin, mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan at kapwa namin mga manggagawa sa Kentex. Hindi rin umano tinupad ng Kentex ang pangako nitong kompensasyon sa pamilya ng mga biktima at isang beses lang silang nakatanggap ng tulong mula sa kumpanya. Sa halagang 5,700, isang bisis lang silang nagbigay ng tulong at sa kunting grocery at mga bulaklak. Simula po noon, wala na pong kasunod. Ikinalulungkot din ng mga kaanak ng mga biktima na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuusad ang reklamong isinampa nila sa ombudsman laban sa mga opisyal ng gobyerno na sa tingin nila ay may pagkukulang kaya nangyari ang sunog. Kabilang dito, sina Labor Secretary Rosalinda Baldoz at dating DILG Secretary Marojas. Bukas, gugunitain naman ang ikasyam na buwan ng malagim na trahedya. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Sa kabila ng pagbaba ng kidnapping cases sa bansa, nagpahayag pa rin ng pangamba ang Movement for Restoration of Peace and Order o MRPO dahil nakakapag-operate pa rin ang mga pinuno ng kidnapping group kahit na nakakulong. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nababahala pa rin ang Movement for Restoration of Peace and Order o MRPO kahit na bumaba na ang kidnapping cases sa bansa. Base sa tala ng anti-kidnapping group, mula sa 48 na kidnapping cases noong 2013 at 50 noong 2014. Bumaba ito sa 38 noong nakaraang taon, habang 3 kaso naman ang naitala pagpasok ng 2016. Ayon kay MRPO Founding Chairperson Teresita Angsi, bagamat may 42 grupo na na-neutralize ang AKG noong 2015, may mga leader pa rin aniya ang kidnapping group na patuloy na nakapag-ooperate kahit nasa kulungan na. Si Jerry Pepino na may jacuzzi sa loob ng Bilibid. Sunod-sunod ang mga kidnapping na piniperpetrate niya doon sa loob ng Bilibid. Bakit nangyayari yan? Bakit nagkakaroon siya ng galamay sa loob ng National Penitentiary to conduct his kidnapping campaign? Sinabi pa ni Angsi na si Jerry Pepino umano ang nagpaplano at nagpi-finance sa mga tauhan niya sa labas. Dagdag pa nito, simula nang makulong noong 2004 si Pepino, may 10 kidnapping case na ito ang promotor. Aminado naman ang PNP-AKG sa mga operasyon ni Pepino kahit nasa loob na siya ng kulungan. Pinangangambahan ni Angsi, posible pang tumaas ang kaso ng kidnapping sa bansa lalo na't mag-e-eleksyon. Expected din kasi namin yan yung before elections na since the PNP is stretched too thin, no? Marami silang dapat asikasuhin Kaya mga kandidato nga, pinapanawagan namin may pera kayong kumandidato, hire your own bodyguards. Do not deplete the ranks of the PNP na doon pa kayo kukuha ng sarili ninyong mga bodyguards, no? Kaya let them do their work. Kaya naman, panawagan ng AKG at MRPO sa mga biktima humingi ng tulong sa otoridad dahil malaking tulong ito para mahuli ang mga suspect at para mapababa pa ang kaso ng kidnapping sa bansa. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Pinangangambahan ng Zamboanga City Government na ma-dismiss ang mga kaso ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF na sangkot sa Zamboanga Siege. Ito ang balita ni Dante Amento.
Mahigit 200 ang akusadong MNLF members kaugnay ng Zamboanga Siege noong 2013. Rebellion at violation of international humanitarian law ang kanilang mga kaso na kinabibilangan ni MNLF founding chairman Nur Miswari na sinasabing utak sa Zamboanga Siege. Hanggang sa ngayon, nakabinbin pa rin ang kaso ni Miswari at mga kasamahan sa Pasig Regional Trial Court Branch 158. Kamakailan lamang ay pinalaya ang 42 dahil sa kawalan umano ng ebidensya at karamihan sa kanila ay mga minor de edad. Dahil dito, nangangamba si Attorney Jesus Carbon, City Legal Officer ng Zamboanga, na baka madismiss rin ang kaso ng iba pa dahil sa mahina rin ang mga ebidensya. Sa understanding kasi ng prosecution, doon sa mga remaining accused, mga ilan yung naiwan? 180 plus. 80 lang doon yung malakas ang ebidensya. The rest, yung testimony daw doon, testimony lang ng arresting officers. Meaning that as they were coming out of the conflict area, hinuli sila. Sa ngayon, hinihingi ng City Legal Office ang pangalan ng mga ito sa DOJ upang pag-aralan kung talagang mahina ang ebidensya laban sa kanila. Maaring totoo nga na arresting officers lang ang nag-execute ng affidavit against them. But these arresting officers, mga trained military personnel ito, police, must have the reasons bakit nyo hinuli yan. Una nang tumanggi sa plea bargaining proposal ang city government na isinumite ng ilang mga akusado. Layunin nitong mapababa ang kanilang kaso sa sedition na may parusa lamang ng hindi bababa ng 6 na taon. Mas mababa ito kaysa habang buhay na pagkakakulong o reclusion perpetua sa kasong rebellion at violation of international humanitarian law. Mula Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. at 72 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inarap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan. Hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. AFP Cavaliers at MMDA Black Wolves hawak ang twice-to-beat advantage sa semifinals ng UNTV Cup Season 4. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Sa mga gusto pong pumunta sa beach katulad ni Angela at Monica, lalo na sa Morong Star sa Bataan, alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ang weather natin ngayong weekend? Magandang gabi, Atty. Reggie. Sa ating mga kasambahay, wala tayong nararamdamang amihan ngayon yung prevailing weather system natin. Itong ang easterlies. At expect natin ang malaking bahagi ng ating bansa sa weekend, makakaranas tayo ng fair weather. No tropical cyclone, wala ring LPA na makaka-apekto sa ating bansa, Atty. Reg. Yan, good news. Sige, ibigay mo na magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong easterlies o yung hangin nga po nanggagaling dito sa may silangan. Siya pong prevailing weather system natin ngayon nakaka-apekto sa may eastern section ng ating bansa. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. At magkakaroon din po ng isolated thunderstorms, lalo na po yung nasa eastern side, particular yung Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, hanggang sa rehiyon po ng Bicol. Bukas po sa Science Garden sa Quezon City, maaaring maitala ang temperatura
hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao po 29, sa Baguio 13 to 24 at sa may area po ng Puerto Princesa, Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies din po ang area ng Visayas. Makakaranas din po dyan ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Pero malaking bahagi po ng araw bukas ay makakaranas po ng fair weather. Partikular naman po mayroong isolated thunderstorms sa may area po ng Samar at Leyte. Sa Iloilo City hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura bukas, gayon din po sa Metro Cebu and Tacloban City. Mindanao area, bahagyang maulap din po hanggang sa maulap ang papawirin at magkakaroon naman po ng magandang lagay ng panahon. May mga lugar na medyo malinsangan like yung area po ng Zamboanga Peninsula, pero may posibilidad na magkaroon din po ng isolated thunderstorms lalo na yung area po ng Caraga at yung Davao Region. Bukas po sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees o 31 degrees Celsius ang maximum temperature na maaari pong maitala. Metro Davao 32, Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise 6:21 a.m. at naman pong sunset 5:09 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa dyan studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Dinampot ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP at Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nasa 100 street dwellers sa Quezon City. Nagbabalik si Ray Pelayo. Dinala ng mga pulis at mga kawani ng Department of Social Welfare and Development ang mga nakatira sa kalye sa Station 7 ng Quezon City Police District matapos silang pagdadamputin sa ilang mga lugar sa Cubao, Quezon City dakong alas 12 ng hating gabi. Tinatayang nasa mahigit 100 ang bilang ng mga batang kalye at mga matatandang natutulog sa lansangan ang dinala sa estasyon na bahagi ng Reach Out program. Ayon kay Adronico Metran, Youth Development Officer, kabilang sa mga lugar na inilunsad ang operasyon ay ang barangay ng Socorro, E. Rodriguez, Silangan at San Roque. Ito kasi yung mga areas na sa Cubao na kung saan palaging may mga itinit na sa FB, Twitter na may marami mga street children. Lalong-lalo yun sa Aurora na may mga last 2 days ago may nasa FB na natutulog daw ng mga bata sa island. So andyan na kasama sila ngayon. Layunin ng operasyon na malinis ang mga kalsada sa mga street children at iba pang taong nakatira sa lansangan para na rin maiwasan ang krimen. Karamihan sa mga dinampot na mga kabataan ay nauugnay sa paggamit ng droga, gayon din sa pagsinghot ng rugby sa mataong lugar. Katulad na lang ni Mang Roberto na nasa 20 taon na palaboy-laboy sa kalsada ng Metro Manila. Nag-iaan sa mga barkada. Kailangan yung mga bata wag maggaya sa amin yung mga ganyan para hindi ka ma-influence. Isinalang sa interview ng mga tauhan ng DSWD ang lahat ng dinampot at nakatakdang dalhin sila sa iba't ibang bahay ampunan. Muli namang payo ng mga otoridad sa magulang na kandilihin ang kanilang mga anak. Education doon sa mga parents na talagang responsibilidad naman nila na pangalagaan yung kanilang mga anak. Kasi hindi lahat ng pagkakataon ay pupwede natin sila o nandyan tayo para sa kanila. Itinakdang muli naman ng mga otoridad sa susunod na operasyon ang pagdampot ng mga nakatira sa kalye. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Magsasama-sama ang ilan sa malalaking manufacturer ng military at commercial aircraft sa buong mundo sa Singapore Airshow 2016. Kabilang ang Pilipinas sa magiging exhibitors ng naturang event. Ito ang balita ni Robert Navoa. Nakahanda na ang lahat para sa gaganaping Singapore Airshow 2016. Itinuturing ito na isa sa pinakamalaking aerospace and defense exhibition sa buong mundo. Magpapasimula ito sa ika-16 ng Pebrero hanggang sa ika-21. Ito na ang ika-5 edisyon ng nasabing eksibisyon na gaganapin sa Changi Exhibition Center. Sa airshow, nagkakaroon ng pagkakataon ang malalaking high-level military at government delegations upang magtipon-tipon, kasama ang malalaking airline companies, airport operators, aircraft manufacturers at iba pang kumpanyang kaugnay sa mga sasakyang panghimpapawid sa buong Asia-Pasipiko. Ang Singapore Airshow ay ginaganap tuwing ika-2 taon. Tampok dito ang pagkakaroon ng iba't ibang pagpupulong ng mga delegasyon
at ang pinakaabangang aerial display ng iba't ibang military at commercial aircrafts na bukas sa publiko sa huling 2 araw ng eksibisyon. Noong 2014, ang Singapore Air Show ay nilahukan ng halos 1,000 exhibitors mula sa 47 bansa. Nakilahok noon ang may 45,000 trade visitors mula sa 125 mga bansa. Pinakatampok na delegasyon noon ay ang bansang Estados Unidos, kung saan nagpadala ito ng 163 kumpanya na kabilang sa mga exhibitors. Ngayong taon, ang bansang France ang magiging sentro ng eksibisyon. Gayon din naman, isa ang Pilipinas sa mga magiging exhibitors sa nasabing air show. Bago ang mismong araw ng event ay magkakaroon ng opisyal na media conference para sa Singapore Air Show 2016 kung saan ipapakita ang eksklusibong preview ng magaganap na exhibits at aerial display. Mula rito sa Singapore, Robert Navoa, UNTV News Worldwide. Nagkasundo ang mga world power na magpatupad ng nationwide ceasefire sa Syria. Samantala mahigit 6 na po ang nasawi sa riot sa isang kulungan sa Mexico. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa Mexico, 49 ang nasawi sa riot sa isang kulungan sa Monterrey, Northern Mexico. Ayon sa State Governor ng Nuevo Leon, 12 iba pa ang nasugatan sa Topo Chico Jail sa sagupaan ng magkaribal na pangkat ng mga preso ng mga drug cartel. Ayon sa mga otoridad, kontrolado na ang sitwasyon at walang inmates ang nakatakas. Samantala umapila naman ang mga pamilya ng mga inmate na ipabatid sa kanila ang kalagayan ng kanilang mga kaanak na sangkot sa riot. Sa Korean Peninsula, lumala pa ang tensyon sa pagitan ng North at South Korea dahil sa pagsasara ng Joint Industrial Complex sa Kaesong. Idineklara ng North Korea na isang military zone na ang Kaesong at pinutol rin ang supply ng tubig at kuryente sa industrial complex. Ayon sa South Korean Unification Ministry, nakalabas na rin ng Kaesong ang lahat ng mga South Korean. Nagdesisyon ang Seoul na suspindihin ang operasyon ng South Korean company sa Kaesong matapos ang satellite launch ng Pyongyang. At sa Germany, nagkasundo ang mga world power na magpatupad ng nationwide ceasefire sa Syria at madaliin ang delivery ng humanitarian aid sa mga mamamayang naiipit sa kaguluhan sa nasabing bansa. Ito ay kasunod ng pagpupulong ng kinatawan ng mga major powers sa Munich, Germany. Ayon kay US Secretary of State John Kerry, target nilang tumagal ng 1 linggo ang tigil putukan. Nagkasundo rin ang mga ito na ituloy ang naudlot na peace talks sa Geneva na naglalayong matuldukan ang maglilimang taong civil war sa Syria. Ngunit binigyang diin ng US top diplomat na hindi kasama sa ceasefire ang ISIS at iba pang militanteng grupo sa Syria. March Navarro, UNTV News Worldwide. Naglilibot ngayon ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP sa iba't ibang lalawigan sa bansa upang tiyakin ang kahandaan ng mga Regional Police Office para sa darating na halalan. Samantala, ipatutupad na rin sa Davao City ang Oplan Baklas sa mga illegal campaign materials. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Pinulong ni PNP Directorate for Intelligence Police Director Generoso Serbo ang mga pulis sa Visayas Region kaugnay ng pagsisimula ng campaign period at nalalapit na national elections. Kabilang sa mga dumalo sa 2 araw na pulong ay ang regional, provincial at city police directors. Kasama din dito ang mga intelligence chief mula sa Region 6, 8 at 18. Layo nitong matiyak ang kahandaan ng pulisya sa pangangalaga sa karapatan ng mamamayan, lalo na sa pagsapit ng araw ng halalan. Ang mission of the Philippine National Police in general is to ensure na magiging matahimik ang ating eleksyon. So, whether may activity man or wala, or basta kung may mga malalaking gatherings of our people, of our voters, ang mission ng PNP dyan of course, maalagaan sila. Hindi ma-take advantage. Samantala, umabot na sa 78 kaso ang naitala ng Philippine National Police na lumabag sa gun ban sa Eastern Visayas.
Sa tala ng PNP, ang pinakamaraming violators ay nagmula sa Leyte na may 30 kaso. Sinundan ito ng Tacloban sa Southern Leyte. Mahigpit rin ang ipinatutupad na checkpoint sa iba't ibang lugar sa rehiyon, partikular na sa mga idineklarang areas of concern. Muli namang nananawagan ng kooperasyon ang PNP sa mga motorista. Manatili po tayong mahinahon kasi usually pag peak hours doon na nangyayari. So at least po kung ready na po yung mga licenses natin kasi yun ang mga usual na itinatanong. Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Nakapasok sa round of 8 sina Victor Troicki at Roberto Bautista sa Rotterdam Open. Tinalo ng Serbian 8 seed na si Troicki si Yoon Chung ng South Korea sa pamamagitan ng straight sets 7-6, 6-2. Kinailangan niya na magtrabaho ng 3 sets bago na dispatcha si Jiří Veselý ng Czechoslovakia 4-6, 6-2, 6-4. Nagsimula na ngayong hapon ang semi-final round ng UNTV Cup Season 4. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nag-testigan. Isa pa. Yeah! 4 na koponan ang nag-umpisa ng magsagupaan ngayong Biyernes sa semifinals ng UNTV Cup Season 4. Nagharap kaninang alas 4 ng hapon sa Game 1 ang MMDA Black Wolves at PNP Responders sa Inares Sports Arena. Puspusan ang ginawang paghahanda ng MMDA Black Wolves para sa semifinals ng UNTV Cup Season 4. Pinangangambahan ng Black Wolves na mahihirapan sila sa PNP Responders dahil sa malaking kalamangan nito sa height. Kaya bagamat hawak nila ang twice to beat advantage kontra Responders sa semifinals, sinamantala ng MMDA ang halos 4 na linggong bakante upang mag-ensayo matapos makuha ang automatic slot sa semis noong nakaraang January 10. So far, condition kami. Wala kaming problema sa practices. Nakaka-practice kami at least thrice a week or 4 times a week. Nagkakaroon din kami ng mga weights. Dahil bakante kami. Ang lalaki pa ng PNP, kailangan namin makipagbanggaan ng konti. Desidido naman ang PNP na makapasok sa finals upang sa ikatlong pagkakataon ay magkaroon ng tsansa na makuha ang championship title. 110% ibubuhos talaga namin. Ibang laban na to semifinals na. Siyempre yung kalaban naman namin, MMDA, magtatrabaho talaga ng gusto yan. Kaya kami, ibibigay talaga namin lahat ang aming makakaya para manalo kami. Matatandang 2 beses nang nabigo sa finals ang PNP Responders noong Season 1 kontra Judiciary Magis at Season 2 laban sa AFP Cavaliers. Samantala, nagsimula naman ang Game 2 kaninang alas 5:30 ng hapon. Kasalukuyang naglalaro ang Season 2 champion AFP Cavaliers at NHA Builders na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapasok sa semifinals. Hawak ng AFP Cavaliers ang twice to beat advantage laban sa NHA. Mapapanood ang semifinal game sa darating na linggo sa UNTV, alas 4 ng hapon. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Thalia Javier na bumabati sa inyo ng happy weekend. Balik sa inyo, Atty. Reg. Happy weekend din sa iyo, Thalia, at mga kasambahay. Sa iyo rin, Monica at Angela. Happy weekend. Happy weekend. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.